Pinagpapasalamat na 82 years old. Siyempre, pinagpapasalamat natin yan. And yet, if we accept the fact that he may not have long, I hope with all my heart that he leaves this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. And who truly care for him. Since none of us here can even hope to match his patriotism, let us at least strive to be half as nation-loving as he was, as he still most certainly is. Kung gusto po natin magpakita ng malasakit sa ating dating Pangulong Duterte. Kung talagang gusto po natin masiguro na lagi siyang nasa mabuting kalagayan, ang nakikita ko pong isa sa mga solusyon ay masuportahan ng bulwagang ito ang kanyang interim release. Or more conservatively, let us at least take up proposed Senate Resolution number 18 or resolution expressing the sense of the Senate strongly urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte in a form of house arrest arrangement in a residence in The Hague, the Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Sa tingin ko ay hindi naman sobra. Lalo na't magpapasko na. I therefore urge this august body for proposed Senate Resolution number 18 to finally be included in our agenda. I am asking this not just as a senator, but as a Filipino. A Filipino who believes that one of the best, most patriotic among us who ever lived does not deserve to spend his remaining years in a foreign prison that does not even speak his language. Grabe, ano? I mean, ito kasi, merong impormasyon kasi na natanggap si VP Sara at ito ay pagkatapos nung araw na na merong kaso na 3 counts na ipinataw or i-file ng prosecution or prosecutor's office. 3 counts. Tapos ang sumunod, ito nga po, itong very disturbing na information. Ito ay from Malacanang. Sino kayang nag-report nito? Pero ito, according to this information, yung si President Duterte daw ay was submitted to the President Ferdinand Marcos Jr. through the Philippine Embassy dyan sa The Hague. Itong mga opisyales, kung ilang mang opisyales ang mga to, ay pumasok daw sa detention unit ni Tatay Digong. Sa kanilang pagtatago in false pretense na sila kuno ay nagkakandak ng welfare check. Biruin ninyo, pupunta daw sila doon na magkakandak sila ng welfare check
ng kuno ay kababayang Pilipino. Pero nung tinanong ang palasyo kung susuportahan ba nila ang pagbabalik or pagkuha bilang interim release, anong sagot nila? Hindi sila makikapag-cooperate kasi hindi miyembro ng ICC ang Pinas. Diba grabe, no? Hindi nila sinusuportahan yung interim release. Ayaw nilang tanggapin. Pinakidnap nila. Tapos, magrarason sila na welfare check. Isa pa sa napansin ko dito, hindi kaya connivance nila ang ICC? Kasi normally, kapag namamasyal ang family members ni Tatay Digong, pagpasok pa lang nila dyan sa The Hague, andyan na yung mga kababayan nating sumusuporta, nakaabang na at kitang-kita kung sino yung labas-masok dyan. Nakapagtataka na pumasok ang embassy officials na ito na hindi man lang napansin ng mga kababayan nating nandyan. Therefore, kung dyan babase, hindi kaya merong nag-arrange na tagaloob, taga-ICC mismo, para itago, papasok dyan sa detention unit? Not to mention, hindi nga pinapasok si Hanilet. Not to mention, merong yung time na hindi nakapasok yung mga apo ni Tatay Digong. Tapos, embassy official nakapasok na hindi natin namalayan. Kung walang intel si VP, hindi natin mamamalayan to. Since month of March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted FPRD to intrude upon him without seeking permission from family members who are in The Hague places his life and safety in imminent danger. That is very true. Kasi family members lang at abogado ang allowed dyan. Hindi ba't kailangan ng permission ng family members or at least meron sana sa ICC facility ang mag-inform na merong mga officials dito from the Philippines. Payag ba kayo na papasok sila? Kasi parang very hideous yung galawan na gano'n na malalaman mo na meron palang pumasok dito. If such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to a former President Duterte, including, should the worst happen, his death in custody as a direct result of this intrusion. Wala na intrusion talaga to. Kumbaga, intruder alert ito kasi hindi mo alam kung ano mga pwedeng gawin, kung ano ang mga ginawa nila. In fact, kahit ngayon yung mga family members kapag bumibisita sila, nakikita ba natin talaga kung ano yung totoong nangyayari? Kung ano yung pinag-uusapan nila? Hindi, di ba? Umaasa lang tayo doon sa sasabihin nila VP Sara, Lakiti Duterte, paglabas nila, tas ini-interview. Umaasa na tayo doon sa sinasabi nila. So, what if itong mga officials na to, di ba? Itong mga officials na pumasok na ito, kung ilan man sila, what if kung ano man ang ginawa nila, hindi natin alam. Kung meron silang ibinigay na gamot, kung meron silang ipinatago na camera dyan sa loob or whatever, hindi natin alam. Kasi kung mismong family members, hindi natin alam kung ano yung lahat. Hindi naman lahat sinasabi or ina-update sa atin, di ba? So this is very dangerous move para sa government natin na ito yung gagawin nila. At dito sa last part, marami tayong mga kababayang OFWs na nangangailangan ng tulong kagaya yung mga na-detain,
yung distressed, yung abandoned, neglected. Bakit hindi sila yung tulungan? Sabi ni VP, hindi namin kailangan ang tulong ninyo. Kasi unang-una, nung humihingi ng tulong, hindi nyo tinulungan. Unang-una, nung nagmamakaawa noon na hindi siya kidnapin, ay tinuloy nila. And ngayon, meron silang rason na for the welfare of the former president. So this is very dangerous. Kaya hindi ko masisisi itong si Senator Bato and the rest na maging emotional with regard to this. Hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. Kasi si Tatay Digong very old na, 82 years old. Anything can happen. Every day na lumilipas, hindi natin alam. Syempre, matanda na, nagde-deteriorate yung health. Nakakaawa talaga kasi kahit hindi na lang bilang former president, kahit bilang tao man lang, kahit nga aso hinahanap pag nawawala, 'di ba? Kahit nga kriminal, binibigyan ng due process at hinahanapan pa ng human rights ng mga kawatan, 'di ba? Yung mga dilawan, 'di ba? Ito as in parang very inhumane. Yung lahat na lang, halos lahat na lang Duterte. Sabi nga doon sa post ng panahon ni PRRD, drug on war, drug on corruption. Panahon ni Marcos administration, war on Duterte ang nangyayari. Panay na lang Duterte. Lahat ng investigation, lahat ng mga kaso, ibinibintang sa Duterte. So, malayo na nga yung tao na ipakulong na. Hanggang sa, kahit na ipakulong na, lagi na lang Duterte.